Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang programang Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. At kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Orn Miranda. At ito rin po ang inyong lingkod, Retired Colonel Rodrigo Bonifacio ng Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing. At kasama rin po namin ang mga opisyales ng Global Responsibilities for Environmental and Ecological Nurturing. Ako naman po si Joel Sakayan, chairman ngayon ng Agriculture Committee. Ayan. At ako naman po si Noli Benavent, chairperson ng Committee on Coalition and Inter-Organization. Ayun. Sama-sama po kami rito mga kaibigan at hanggang sa loob po ng isang oras, aming pong babalikan ang ilan sa mga naging paksa, mga pinag-usapan natin sa panahon ng 2023. Tama po ba yun, sir? At ang pinakamainit na pag-uusapan na nito ang ukol sa climate change. At ngayon ngayon po, araw na ito ay December 30. Una po sa lahat, sir, happy birthday. Ay, maraming salamat sa inyo. At bukas magkita-kita tayo. Yun. Happy birthday, Colonel. Actually, Mamaya. birthday ko talaga. Mamaya yun. Oo. No? Actually, ang talagang birthday ko is 31. Pero gagawin natin ng 30 ngayon para sasalubungin yung alas 12 ng gabi. Para na present birthday niyo talaga, sir. Kasi isipin niyo, pag sapit ng December 31, kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. That's correct. Ayos lahat lahat sasalubong ang inyong birthday. Oo. Di ba? Lahat nagdiriwang. Lahat ng diriwang. Pinag-aanda ka. Yun. Sir, naku, tama-tama po sa mga panahon na ito. Paalala po namin sa lahat po ng ating mga kababayan, mag-ingat lang po tayo, no? Doon sa mga gagamit na maputok at di may iwasan ang paggamit po niyan, ingat, konting ingat, ano po. At pagka medyo ang pangalan ng paputok ay hindi mo na maintindihan, ibig sabihin malakas yun. Iwasan na po natin yun. Doon tayo sa mga simpleng putok lang. At syempre, paalala din sa ating mga kapatid na kasapi ng at ang ating mga kapulisan. Yes, sir. At syempre, yung mga miyembro ng Armed Forces. Ingat-ingat din sa paggamit ng kanilang mga sandata. Dahil alam naman natin, pag ito'y pinutok natin sa taas, Yes, sir. ang acceleration nito pababa, kahit sino tatamaan nito at madidisgrasya po. Tama po. Kaya hanggat maaari, wala po tayong gagamitin na bawal po talaga yan. Ano? Yeah, at saka iwasan natin yung pagsusunog ng gulong. Ayun. Kasira ng ano yan. At alam nyo, para kayong paggising nyo sa umaga, ang itim ng ilong ninyo. Sigurado. Nako. Anyway, sir, balikan po natin ang kunti balik tanaw. Ano po? Paano ba nagsimula ang ating programa? Paano ba nabuo itong Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan? Well, ako ang salarin dito. No? Actually, binuo namin itong Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing at kasunod nito ang pagbuo itong programa ng Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Isa ito sa programa ng Green Organization sa ilalim ng ating public image o yung Civic Awareness and Response Committee na aking pinamumunuan din. Ayun. Tama-tama po siya sapagkat lahat po ng inyong mga pinangungunahang grupo ngayon ay talaga po napakasigla at napaka-active po, partikular na kung gawain ng kilusan na pag-uusapan. Tama ka dyan na kaonin, ano? At dito open yung ating organization. Kahit sino, basta mayroong pagmamahal sa kalikasan. Ayan. Kami naman, Kaolin, dahil kami ay naniniwala sa advocacy ng ating lutian, ay Konti lapit, sir, para mas maliwan tayo. Ayan. dahil kami naniniwala sa advocacy ng ating green, Yes, sir. Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing, nandito kami para suportahan si Colonel. Dahil alam naman namin na maganda ang layunin na ito, Opo. lalo-lalo na para ma-mitigate ang bawasan ng climate change. Yan. Si Sir Noli. Ako naman sabi nga ni Colonel, ako daw yung namimirata. Dahil sa aking committee na Coalition Inter-Organization, nakita ko na yung mga nakaabang na organisasyon sa aming mga pinaliligiran, yun na aming kinokonekta sa aming green. Kaya maganda, mamaya may babalita ako sa iyo, Kaunin. Nakaraang linggo, pinag-usapan natin na ba yung mga organisasyon, madadagdagan pa tayo ng isang barangay na ating nabamahan.
Magandang true story yan. Sila magandang Ito. first portion pa rin po ninyo kami. Ang naganap itong December 26, bata, Yun nga. Oo. pag punong po ninyo sa grupo ng mga opisyal ng barangay dyan sa Quiapo, Maynila. Yes. Ano ba sir ang nangyari po rito? Well, actually, yung barangay, ito po yung barangay 647. Yes, sir. Actually, Muslim area. Mhm. So, yun ang pinuntahan po ng grupo na yun. By the way, kami po dito ay hindi nagre-represent ng isang committee lang. Mhm. After nung aming strategic planning, Yes, sir. na pagtanto namin na kailangan maging cluster tayo. Cluster. Bakit? Kasi may interlink may interdependency sa bawat grupo. So, ibig sabihin, tulad yan, agriculture, hindi naman pwede kami mag-exist sa project lang. Mhm. Kundi kailangan nila. Example, yung waste management. Kailangan Ang waste management, ang byproduct niya is compost, Mhm. fertilizer. Kailangan ng agriculture. Tama po. No, ang agriculture naman, kailangan may patubig. Mm. Kailangan merong source of energy. Mm. So, kumapasok dito yung tinatawag na renewable energy. Yes, sir. Okay, so may mga link kami. Kaya ang nangyari, itong Barangay 647 ay pinagsama-sama namin yung grupo para sabay-sabay kaming pag-aaralan kung anong dapat namin gawin sa area as a cluster. Mhm. Okay, as a cluster of Committee on Agriculture, Committee on Energy, Committee on coalition. Yeah. Coalition man yan. Isang ano lang talaga. Isang buo, sir. Isang buo. Okay. Ang maganda po nangyari dito ay nakausap na namin yung kapitan po ng Barangay 647 at very accommodating siya. Mhm. At sabi po namin sa kanila nga, isa sa mga projects namin dito ay itong ang agriculture, no? Community yan. Community. Yes, sir. Mhm. At nakita namin, tinuro niya sa amin yung area na while we see na wala siyang mga lupa, pero nakita namin kahit pader, pwede namin siyang lagyan ng mga hydroponics. So natutuwa si Kapitan na sabi niya, maganda yung project niyo yan. So, in fact, ang isa sa project na pang gustong i-request, extend niya about 3 meters from the wall doon sa ilog. So, magiging magandang lupa. Kasi katapat doon sa Ilog Pasig na. Correct. Actually, gilid talaga. Gilid ng Ilog Pasig. So, may request na siya through Congressman Abante Yes. about 3 meters. Then, yung place na yun, magiging multi-purpose area, pwedeng magkaroon ng mga laruan. Yes, Namin plan na rin lagay yung mga gardens or hydroponics, something na. And then, we want to involve yung mga kabataan. Sabi Yes, sir. ni Kapitan, maganda yan. Kasi kung i-involve yung mga kabataan, ang maganda niyan, magkakaroon sila ng commitment o pag-aari. Kasi sa kanila yun Bibitawan namin Magkakaroon ng motivation. activation. Sila mag-aalaga. Gagawin namin itong volunteers. So, hindi kami gagawa, kundi kasama sila. Apo. Pagtutulungan namin gawin yung project. No? Sabi niya, maganda yan. So, supportan namin kayo dyan, sabi niya. Di ba, Brother Nol? Yes, ang goal namin doon, isasabay namin yan simultaneous to sa project ng Payatas. Yes. So, para mabuo yan, ibababa namin yung tinatawag naming permaculture training program na pinangalanan namin Luntiang Saling Kaalaman. So, ibababa namin sa komunidad, saka dun sa SK, sa youth group. It's a youth and community training program na yung kultura din nila sa kanilang lugar, ipapasa lang nila doon sa kanilang mga susunod na henerasyon. Tama po. Yan din yung gusto mangyari ni Kapitan. In fact, si Kapitan, 30 years na sila ang pinakamatagal na Muslim community pala doon, hindi mismo sa Quiapo. Yung nasa gilid Kung mismo meron pala ron, nasa gilid mismo ng Pasig River from Ayala Bridge diretso hanggang sa isang tulay pa. Mahaba pala yun. Tapos tapos ka pa. Yung Quezon Bridge. Yes. Malapit pa doon, Colonel. Lampas. Tatlong bridge ang Tampiati. papuntang Piates. So, ibig sabihin, sir, mga barangay yun. Barangay yun yun. Isang Gilid- barangay or... Yun daw ang pinakamalaking community, Muslim community sa area na yun. So, ako nga, nabagit ko kanina, yun ang matagal na Muslim community doon sa area na yon. Mga gaano pong haba yung... Ayala Bridge na gilid hanggang palapit doon sa may Quezon Bridge.
Tapos meron pa isang bridge dito sa may tatawid ka ng Palangka. Mhm. So yun ang ganong kalaki ang 647. Isang barangay lang po yun. Isang barangay pa lang yun. Ano po, sa kabuuan, sir, gano'ng ba kalaki ang Quiapo at gano'ng karaming mga barangay ang nasa kupo nito? Ay, hindi lang tinukuha yun eh. Meron yata nakapaligid dyan. Kasi tapat ng 647, 648 eh. Yes, sir. Mhm. Kasi yung 648, ang likod niya yung Quiapo, Muslim Quiapo area mismo. So, iba pa yung tatawid ka pa ng Quezon Boulevard. Mhm. So, yung kabuuan nun, sir, yun ang pinakamagiging final. Actually, ang Quiapo, distrito ng Crescian, di ba? Yes. Press. Okay. Pero ang katabi ng District 3 is District 6. Kung makikita mo, sinabi nila meron silang parang kinukuha, 3 ba talaga o 5? Kaklaruin natin yung Kailangan i-klaro natin kasi Yung area niya yung San Miguel. Okay. Yun. O kasi kung District 6 ang pag-uusapan natin, ang nakakasakop niya si Congressman Benvenido Abante. Ayun. Sinabi niya si Congressman Abante. O baka, tama kasi ang pinag-uusapan natin ngayon is community-based. Pero under the same district, meron din tayong tinatawag na school-based project na nasa Victorino High School. Ayun. Pero una po sa lahat, bago ang pagkapatuloy niyang usapan sa bahagi ng Quiapo, naisip lang natin, no, talaga ang Quiapo talaga, patungo na sa pagiging green, luntian. Yeah. Di ba? Yes. Kumpara nung ngayon na alam natin na ang Quiapo ay pinakangamba ng iba dahil naku, baka ginagawa dyan yung pelikula ni FPJ noon. Oo, delikado tayo. Pero hindi, sapagat ang lungsod po ng Quiapo ay inayos na matagal na panahon. At talagang ngayon ay talagang patuloy pa sa pagyabong ito. Kaya lang, sa pagkakataon ito, pinakamainam, magkaroon siya ng iba't ibang kulay, kumbaga, ng buhay. Isa dyan, ang pagiging berde, yung luntian. Yes. Yan. Kaonin, isa sa naobserbahan ko doon sa Barangay 647, kung napansin mo rin, Brother Noli, napakalinis ng ilog. Mhm. So, actually, isa sa mga project na yata ni Rich yun, Engineer Rich, yung Yes. area na yun. Area na Kasi yun. ang ganda eh. Kaya nga, tama-tama, kung lalagyan niya talaga na extension, going to the Pasig River, yung sinasabi ko nga kanina, sa tingin ko, sabi ko, para matutulad to sa Marikina. Yung Marikina Eco Park nila, Yes. wow, sabi ko, alam mo, Kapitan, napakaganda ng patatingin ko future dito sa area na to. The question is, sabi ko, paano yan, Kap? Di ba matagal ng budget? No. Yes, di ba? Yun ang basic eh. Totoo. No, sabi niya, may budget na. In fact, kausap ko na si Congressman Ben Abante. Sabi niya, even in less than a year, mabubutong project. Ayun. Siguro kailangan lang Platform. daw ma-initiate Yung niya extension na yan. platform doon. Actually, knowing Congressman Benny Abante, napakabilis niya. Yes. Tama. May mga proyekto rin tayong ginawa noon dito sa Victorino Mapa High School at napakabilis niyang ginawa. Mhm. At this point in time, sir, yung kabuuan, yung Sustainable Development Plan natin, dyan po sa lungsod ng Quiapo, ano magiging, kumbaga ngayon, ay parang forma nito or magiging pagkasa natin para sa mga mamayan ng Quiapo? Actually, yung area ng 647, kinukonsider lang natin muna to na parang pilot area. Yan po. Now, what does it mean? Ang ibig namin sabihin, gusto lang namin i-develop tong area na to na maliit muna and then ilalagay namin lahat ng concept program namin dito. Then pag naging successful siya, it's easier to replicate in the other areas. Ayun. So ang mangyayari dito, pag nakita nilang maganda naging effect doon, iso-showcase namin ito sa vicinities nila. And then easily, we can convince them na gawin ang ganitong project sa area. So yun yung iniisip namin na gagawin para at least talaga na start with the small. Yes, sir. And then from there, makita namin na magandang result, then madali sila makonvince. Magra-radiate siya. Magre-reject siya, yes. Specifically, ang ano doon, ang goal doon, yung vertical farming nga. Mhm. Yung hydroponic. Kasi doon napansin namin, sa tagiliran ng Pasig River, may mga rehas na bare siya. Na, di ba, remember sa EDSA, ang dami mo nakikita sa Yes, sir. SDM, yung mga halamanan na may container, di ba? So this time, imbis na ornamental plants ka, vegetable plants ang Plants, mo, yeah, itatanim mo yeah. doon, vegetable siya. Mhm. Ngayon, i-implement din namin yung sinasuggest ni Manong Jess Las Marias. Yes, sir. Na
2 weeks bago mo ilabas yung basura mo. Kasi doon pa lang sa bahay mo, sa ilalim pa lang ng lababo, nagsisimula ka na mag-compose. So, ibig sabihin yung kitchen waste ulit, iipunin yun. In the meantime, household iipunan siya. Yes, sir. Habang hindi pa natin naipoprograma yung makinarya para sa solid waste into organic farming. So, pag nagawa natin yon, ang magiging livelihood outcome nun ng barangay Payatas is sila na mangongolekta ng kitchen waste sa paligid ng barangay Ayun. at doon na ipoproseso. So, meron na, minamataan na ni Kapitan kung saan ilalagay Yeah. yung tatlong makinarya na yun. Yung napakaganda doon Forward thinking din si Kapitan Nakita na niya kagad, oh, tama yan. So, imbis na magtapon sa estero, itapon yung basura sa Pasig River, ipunin siya, tapos yung idea na may points cut. May point system. Opo, kasi ka naman, kung ka ng puntos. Mag-ibig puntos, papalit mo ngayon ng either kung ano man yung produkto na ilabas mo. Gusto ko lang dagdagan yun na kaukunin na ang focus ng green is not necessarily greening lang, ano, o pagtatanim ng Tama po, vegetable. opo. But we are now focusing also on waste, waste management, no? So nabanggit nga ni Brother Noli na from the waste management, hindi lang ito magkakaroon ng zero waste. Di ba? Yun ang importante, zero Opo. waste. Meron pang economic value to. Yun. At makakatulong sa barangay. Ayan. At yung economic value na yan ay konektado doon sa ating tinatawag na social development Correct. That's correct. Tama po. That's correct. program. Pillar action. Isa yan sa Pillar of action. support natin. committee ng Green Organization. At ilan po yan sa mga proyekto ng Green. Right. At talaga naman pong kahanga-hanga sapagkat ngayon, alam natin, yung mga taga-barangay 647, Yes. excited na po sila Yes. para mapasimulan ng programa. Yes. Tama ba yan? Yes. Tama po. Exactly. Dalawang barangay na pinag-usapan natin yan. Manila, based Yes, sir. kayo, 647, 641, no? Saka yung Bimapa School. At the same time, also in Quezon City, yung barangay Payatas. Payatas. Ayan. So mga kaibigan, yung mga taga Quezon City at mga taga Maynila, abangan niyo po yung mga proyekto na yan ng grupong Green. At abangan niyo rin mga kaibigan yung iba't iba pang mga programang ikakasa ng grupong ito para sa susunod taon. Magabalik po ang Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Balik po tayo mga kaibigan sa Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Pag-uusapan natin ang mga future projects ng grupong Green ng Global Responsibility on Ecology and Environmental Nurturing. Pero balik tanong po tayo, di ba? At pag-usapan din natin yung mga nakaraang mga programa natin na kung saan ay natalaki natin yung iba't ibang mga pamamaraan kung paano tayo mas higit na magkakaroon ng pakinabang sa ating kalikasan. Di ba? Po. At maganda yung usapan na yan. Naku, naalala ko lang, buwan Oktubre tayo nagsimula. Yeah. At we are on the third week ba ng buwan Oktubre. Yeah. At talagang sunod-sunod na rito ang pag-uusap natin tungkol sa grupong Green. At talagang natutuwa ko sapagkat marami kagad ang nag-participate, sir. Di ba? At marami ang nakisama at nakisa sa ating pong nilulunsad na programa. Sapagkat mahalaga ito, kalikasan at palamuhayan sapagkat yan ating ginagawa sa kasalukuyan. Yes. So, sa agriculture, kung babalik tanaw tayo, ang isa sa main program, isa sa main program ng agriculture is the permaculture system na sinasabi namin. So, yung pinaka-banner program talaga ng agriculture. So, from there, nag-develop kami ng action plan, anong dapat namin gawin. So, what we did, ito na nga, part of the activities na nangyari is yung identifying the pilot areas. Fortunately, in this case, hindi lang si Agriculture Committee na involved, kundi a cluster of Yes. So, Po lahat yun. yes, so na-involved na yung grupo kanina sinabi ko. Yes, sir. So from there, we identified priority projects. Ito ang apat na areas sa MAPA, Bimapa High School, Barangay 641, Barangay 647, and the Payatas. Yes. So, as we said, pilot area muna to. At least kung talagang maging successful tong area nito, magre-replicate ito sa ibang area. So, Bali, anong involved dito? Yung bang agriculture?
Solid waste. Yeah, yes, Okay, agriculture, solid waste, generally yun lang muna. Renewable energy. Yung Sir, yes, yes. energy. So, So sa energy production. we're planning a solar, Okay. solar generated power source, di ba? Na pwedeng gamitin. Even sa schools, That's correct. very common na yung solar, no? So yun ang tinitingnan namin na mga possible activities. So, nagkaroon na complete na namin yung activities doon. Initially, what we are now doing is yung initial assessment or pre-need or needs analysis na tinatawag namin. Ano ang kailangan for us to implement the project? Yeah. So doon na kami, need analysis ang tawag namin doon. Tama. So from there, actually nagkaroon na kami ng need analysis. Medyo dito nakikita na yung funding na necessary. Kaya nag-aabang yung ating ways and means. Yun. Kaya nga, funding necessary para magbubuo na yung project. Kasi sabi nga namin, without the necessary funding, hindi magbubuo yung project. Yes. Sabi niya kanina, need analysis. So parang ano yan, challenges. Yes. Di ba? Yeah. Paano ba natin ina-address itong mga challenges na ito? Well, may mga basic committee kami, no? Kagaya niya na, like I said a while ago, inaabangan ng Ways and Means Committee yung concept project ng cluster net. Kung they come up with a particular budget costing Tama. at ibibigay natin yan dun sa sa board Yes. at yung ating board of trustee nakita nila talagang logical, then they will move for the appropriate funding of that particular endeavor. Yes. All right. So si Ways and Means ang gagalaw dito. Yes. Para sa funding. Yes. Na kung bago gumalaw ang Ways and Means, ito yung pinag-uusapan namin ng parang think tank group, no, yung kaming apat na committee chair. Talagang we are lacking in our brains into developing that funding, ay yung budget costing. Sabi ko nga, nakaabang na lang ang magpopondo. Ang problema, ano yung popondohan niya? So we're now identifying yung mga operational expenses that we would incur, no? So ang timeline is hopefully by January we'll be able to come up with that OPEX expenses, yung budget costing, Yes, sir. para preparation for the feasibility study na gagawin. No? Yes. That would happen sometime in February. So we're targeting ba pag na okay na yung feasibility study at nadudun na rin ang pondong kakailanganin, operational na kami. Ang start na ng operation namin, yung training program, ilalatag na siya ng gusto. Pero all along, we are still gathering people we will be training. Ito na yung papasok dito yung membership committee. Yeah. We will be asking Kasi for volunteers. kailangan na tayo ng manpower yan. Yung resources. Kasi remember, hindi kaya ng program manager namin, which is Hubert Putadas, na Yes, sir. dalawang area ang tatakbuhin. Tsaka doon sa ginagawa nilang need analysis, nandun na yung budget estimate. Yes. So pag sinabing budget estimate, nandun pati yung mga pangangailangan ng ating mga manpower. Correct. Nandun na lahat. Ibulgar na kayo, how much would it cost, sir? Para pwede lang naman. Pero kung hindi, abangan na lang po namin. Wala kami specific kasi sabi ko nga, binasa na namin yung bola. Okay. Doon sa dalawang member ng think tank group. Wala rin si Professor Erwin saka si Brother Hubert. Sila ngayon ang nag-uuntugan ulo para himayin magkano budget. Sabi ko, yan na lang iniintay ni Colonel at ng Ways and Means. Pag nilabas yun na yan, meron tayong pondo patatakbuhin sa January. Pero of course, kung tungkol doon sa fundraising na yun, marami naman tayong possibilities na pwedeng Unang-una yung government support. Correct. Kasi yung gobyerno natin may ganyan ding klaseng programa. So kailangan din nila ng mga force multiplier na pwede mag-implement ang programa. Tama po. Saka magandang balita doon kaunin bago matapos yung taon na to, lalabas ng ating legitimate SEC registration. Yun. Naman ang iniintay din naman ng mga funding companies. Yes. Na meron tayong talagang legitimacy na NGO. Kaya kami natutuwa dahil naka-align pa rin yan doon sa aming pinaplano na by January, we'll be able to come up already with our budget costing, correct. the feasibility study. Pagkatapos yan, operational na tayo. Ang goal natin dyan, nakaonin by March to April,
tumatakbo na yung ating pagpapahayag ng Ayun, that's correct. permaculture. Kaya nga dito, Train na tayo. pagka humingi tayo ng collaboration, no, we join the government program, no, kailangan talaga ng bihis tayo. Yes. Kailangan nakabihis tayo. Kasi sila rin naman talaga ang hahabulin dito ng ating Tama po yun. Tama po. diba? Nakikipag-collab tayo sa isang organization pero kulang-kulang ang dokumento. Correct. But this time, we will assure the public na ang global responsibility It's for a legitimate environmental NGO. and ecological nurturing is a legitimate Ayun. non-government organization. Ayun. Kaone, sa tingin ko, napakalaga ng feasibility studies na sinasabi namin kasi without it, we cannot prove na economically feasible and viable yung project. Why do we need that? Kasi doon naka-indicate yung profit and loss eh. So it's not the cost, including yung mga pwedeng maging gastusin. Kompleto, pati personnel, manpower, sources, other materials, logistics, nandun lahat eh. Kompleto yun, kumbaga. Kompleto yun. So, meaning, kung meron mang mag-audit o mag-check, everything is there. Makikita nila what will be the output. It will be the payback period. Makikita namin doon. Is the payback period good? Meaning, in 3 years, 4 years, Apo. marirecover na natin. Inulong yung equipment about 10 years. So, you see how viable yung project. And then the ROI. Ilang percent bang ROI natin? Is it 30%? So, it will be proven there. Pag nakita natin yun ng board, maganda yung project. Kasi from there, kitang-kita eh. Very clearly, natag nyo yung lahat ng requirements eh. So, you can easily convince the board na yun ay viable talaga. Ayun. That's the importance of the feasibility study. Kaya yung ating mga kababayan nang tatanong, magkano bang budget ng grupo na yun at para napakatagal man din simula. Hindi po, sapagat hanggang sa mga oras na ito, sir, kumikilos pa po tayo, di ba? Yeah. Naalala po ninyo, bakasyon nga. At nagpunta sila ng Quiapo para lamang Right after Christmas yun. Yes, sir. Para maikasa kagad yung mga proyekto ng Grupong Green. At talagang lahat ng mga dokumento kailangan natin, sinisigurado po natin matatapos kaagad at talagang tapos bago masimulan ang mga susunod na hakbang ng grupo. Tama po ba yun? Tama. Ako nga yung sa committee, sa lahat, ako yung kulit kasi gusto ko every week meron nangyayari. Apo, tama po yun. Kuminsan nga nararamdaman ko yung aking mga kasama na sa cluster group parang Nasasapawan sila. hindi naman nasapawan yung Makulit. yung kakulitan ko napapabilis. Parang teka muna. Rerendahan muna. Pero pag nakikita nyo, lahat nakaayon eh. Yung hindi namin in-expect na yung chairman ng barangay 647 mamimit namin noong araw na yun. Kasi isang grupo lang ng kababaihan dapat na mamimit namin. Opo. Pero Na sir, di ba naalala ko lang, ang pinag-usapan natin nakaraan, parang grupo ng mga kababaihan. Tama. Kasama nyo po. Pero bago pala nangyari, na-meet namin yung Okay. then nalaman namin na mas malawak pa pala ang pwede namin maitulong doon sa 647. Doon naman sa Barangay Payata, sa kausap namin dati doon. Ang kausap namin nung una doon ay yung HOA Alliance Chairman. Yes, sir. Pero ang ginawa niya, kinonekta niya kami doon sa barangay, yung newly elected barangay captain, plus pinakilala niya sa amin yung kagawad na nag-handle ng Committee on Livelihood and yung Social Development Program. So, nakita din namin na doon sa area na yon meron ng isang lugar na pwede na pag i-enhance na lang natin, i-upgrade na lang namin yung lugar na yon, nandun na, nakalatag na. So, ibig sabihin nun, pondo na lang ang dapat natin maikuha, maipitas. Madali na yan, sir. Sapagkat Yes. sa feasibility study na sinasabi po ninyo, talagang kumbaga kumpleto. Kompleto na. Kompleto na, yes. Kumbaga, the puzzle, parang isang malaking puzzle yan eh. Every piece is already fitting its Place places. na, yeah. Naka-ano na talaga siya. Sabi kaya, siguro nandun na sa values natin, Colonel, yung tinatawag na long-term visionary thinking. Dapat lagi tayo nakatuon doon sa ano ba talagang direction natin. Tama po. Eventually kasi ang gusto namin mangyari dito sa programa, yung clustering, itong dalawang project na to, yung Manila based pa yung Quezon City based. dapat by the time na 2025, yung nakapaligid na barangay, binaba na yung programa. Bago pa mangyari yun, nakaabang na yung nakapaligid. Tama po. So, ibig sabihin, no, hindi lang itong dalawan to ang
habang binabantayan namin yung 647, 641, payatas dapat nakaabang na rin yung nakapaligid doon. Yes. Ganun Ganun. yung intention. Sabi ko nga, replication is the key. Yes. Tama po. Pag hindi muna kami uusad sa isang barangay, habang di natin nasisigurado itong dalawang barangay na to o itong tatlong barangay na to ay sustainable na Yes. programa. Bago namin bibitawan. Bago namin sa bitawan. Okay. Yun ang intention. Nakakatuwa po usapan ho yan sapagkat sa panahon ngayon, alam natin na higit na kailangan natin ang pagkakaroon ng malasakit, lalo na sa ating kapaligiran, lalo pa sa ating kalikasan. Yeah, Di ba? totoo yun. Mga kaibigan, itong mga pagkakataon ito, dito na maaaring matuloy yung mga pinapangarap po nating maayos. Correct. Patiwas na pamumuhay. Tama. Magbabalik po kayo mga kaibigan, ilan mo na paalala. Huling bahagi na po ng ating programang Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan at palibasa tayo puro mga lalaki dito. Hindi po natin ito isinusulong na mabuti sapagkat tayo pa rin ay may mga kasamang babae. Yes. Di ba? Yes. May mga committee chair tayong mga babae. At unang-una, syempre, yung committee chair on social development. Yes, sir. Commissioner Aslea Limbona. No? Kailan lang, nakasama niyo sa Quiapo yan eh. Yes, sir. Tama po. At syempre, yung committee chairperson natin sa Committee on Transportation, yun. Sa Land Transportation Office. Yes, sir. Oh. Anong pangalan mo, sir? Si Chairman Minilea Morgan. Minilea. Yes, sir. Kita mo? Sa Maganda dami ka po natin sa inyo. talaga- Yung Committee on Membership, si Dr. Hilda. Ayan. She is a dentist by profession. Tama po. And the chair of Education. Si Dr. Doctor of Medicine naman yun. Ayun. naku. Nila. So, yan mga kaibigan ay patunay na hindi lamang po. Power yan. Nagkataon, busy lang talaga sila. Busy sila sa amin. Kaya nga po. Pero isa natin sila mamaya sa birthday po ninyo, sir. Tayo naman. Sila. Dapat dumating sila. Kaya pagkatapos ito, maglikpit-likpit tayo. Magiging But anyway, sir, napag-uusapan natin yung technology. Dito ba sa mga project natin, may mga pagkakataon bang makakuha tayo or maka-adapt tayo ng technology mula sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas? Actually, meron na kaming sinimulan, no? In fact, we started last August, no? Prior to the establishment of Green. Itong this technology is pertaining to the solid waste management, and we call this multiple recycling machine, subcritical water reactor. Yan. No? Ito ay tipo ng isang proseso na kung saan ay ginagamit yung hydrolysis. No? Hindi tayo gumagamit ng apoy o usok, incineration, wala Yes, sir. yun. Opo. Kasi pinagbabawal na ng batas natin ngayon yan eh. So, ito yung pinaka-alternatibo na proseso pagdating sa solid waste management. At yung byproduct niyan, syempre, nakikinabang ang ating agriculture. Tama po. Yes, yes, that's correct. No. Alright. Okay. So, yun yung machine na yan is a foreign-based machine. Apo. But then, meron din kaming nakita dito na another unit, locally Local operated machine na pwedeng ipatronize din ng grupo. Kasi nung nag-visit kami doon sometime in November, Yes. kami doon, then we see, nag-demo sila. Yeah. So, nakita Sa hirap na, sir. sa Lubao, Pampanga. Ayun. Yeah. Ay, Walang Lubao, Laguna. Walang tapos. Pangaw Laguna. Oh. Kabuyaw, Lubao. It's Kalamba. 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 Ayun eh. So, Kalamba, nagkulamba siya. Okay. Anyway, so nagkaroon kami ng demo, witness ng mga ginawa. Then talaga nakita namin. In fact, isang pinakita nila yung kitchen waste, no, na product na linagay nila. And then yung output, tingnan nila mabango ha. Ayun, di ba, Colonel, ano? Yes. So yung palang kitchen waste natin, two parts yan eh. Isa yung compost waste, compost fertilizer, sinasabi. Then meron tayong liquid pa. And most of these are nabebenta. Ayun. Nabibili. So may economic value. Yun. So yun ang nakita naming magandang
bukod sa magkakaroon tayo ng zero waste, dahil yung mga kitchen waste natin ay mapapakinabangan na, and then may economic value pa siya. Yan ang pag- And that's locally Ayun. available. At yung mga kaganapan yan, sir, patunay na may pera sa basura. That's Tama correct. ka. Tama ka. That's correct. At alam mo, hindi lang dadating tayo sa punto na may pera sa basura. Dahil pag pinakialaman mo ang basura ng isang lokalidad at ang may hawak niyan ay politiko, Away sila. mag-aaway kayo talaga. Pinag-aawayan na yung basura. Hindi na. So, mayor. Ayan. Ang hindi na pinag-aawayan yung kanin baboy. Ayun. Kitchen waste. Yan, diba? Yan tayo papasok. Ayun. Kasi yan yung readily doon sa makina na nakita namin, yung rapid composting. Ilagay mo lang siya, maliit lang siya. Siguro mga 4 meters lang area niya na square meters ang pwede niyang okupahan. Pwede mo nang, pwede na ka nang mag-produce about 5 tons, no? Yes. Oo. Actually, sa aking paglalakbay sa Japan, no, Yes, sir. pagdating doon sa solid waste management ng MRM, no, nakita rin ito ng ating ambassador, no? Si Ambassador Albano, at ipinakita namin sa kanya kung gaano ka-effective itong klase ng machine na to. At nakaharap niya mismo yung inventor, si Dr. Miyashiro. At syempre, pagkatapos ng biyahe kong yun, isinama ko na yung mayor ng Cavite City, si Mayor Denver Chua, yung kanyang vice mayor, si Vice Mayor Relay Rusit, no? At yung isang konsehal, no? At syempre yung chief ng kanilang environmental protection. Lahat Apo. nasaksihan nila kung paano nag-ooperate itong machine na to at nakita nila na talagang kailangan ito sa lungsod ng Cavite City. At talagang palagay ko, sir, hindi lang Cavite City may problemang ganyan. Sabihin talagang maraming basura. That's correct. Buong bansa pa Bansa. Oh, di Yeah. ba, sir? Oo. May mga kinausap na ako at talagang interesado sila. Merong nga isa dyan, gusto niya siya na mag-ooperate. Yun. Bibilin na lahat niya yung talaga kumare. Siya na mag-ooperate sa lahat ng regions. But anyway, sir, yan po iabangan natin, mga kaibigan. Isang napakagandang teknolohiya na kumbaga nakita natin sa Japan at paano gawin dito sa ating bansa. At plus, may locally available pa na this function din. No? Apo. Oh. Ayan. Okay? E-vehicle ay, yan. Ang susunod natin, sir, pag-uusapan, sir, ng mga nakakaraan ay ang Committee on Transportation. Yes. Ayan, yung pinangungunahan ng ating chairperson na si Menelea Mortel. Apo, at sabi nyo nga kanina, sir, ang transportation medyo nahihirapang kumilos ngayon. Dahil kasi kung mapupunan natin, kailan lang lumabas yung bagong batas niya. No? Opo. September lang yung tinatawag nating IBIDA law. So, kumbaga sa dumadaan ito sa birth pain. Dahil unang-una, may issue tayo pagdating sa electric vehicle. No? Kailangan makita natin, lalong-lalo na yung sa charging. No? Iba-iba no? Kailangan, kumbaga sa meron tinatawag na tawag dito, yung stability test. No? Endurance test. Okay. Kung gaano siya ka-injure, Tatagal. yung sasakyan na yan. So these are the challenges pagdating sa electric vehicle. But eventually, dadating tayo sa punto na yan. Kasi may mga ibang bansa na talaga na gumagamit na yan at kailangan din matutunan ng ating mga kababayan. Ayun. Okay? Siguro sa dating dyan, siguro, Colonel, yung charging station Yeah. na different areas. Lalo na kung babiyahe ka ng probinsya, Yeah. wala pang ganung mga charging station. Opo, tama po yun. Available. Yeah. Dahil kung naubusan ka ng charge sa somewhere in between, Tigil ka. Delikado. Pero hindi, meron na kasing bago ngayon. Yun na Yung nga. tinatawag nilang hybrid car. Yan. Okay? So, hybrid na yun. Hybrid. Ano? Okay. Tama po yun, sir. Ako, Hybrid car. oo. May hyper doon, no? DJ talaga, oh. Pero yun nga, DJ Ron, mamaya na lang pagdating nila. so hybrid cars, pero ang pinag-uusapan natin ngayon, sir, talagang, kasi kumbaga at this point in time, problema talaga yan ng mga, unang-una yung mga drivers siguro ng mga pampublikong sasakyan, di ba? Yes. Mga jeep, at ng iba't pang mga lokal na mga sasakyan na ginagamit natin pang-araw-araw. Hindi ba pwedeng kausapin yung sabi nyo nga sir kanina, yung tatlong major jeepney company dito sa ating bansa? Yes. Francisco Ang Motors. Francisco, Sarao, at saka Lawin. Yes, sir. Opo. Yan. Kausapin yan. At wala pang coding. Ayun.
So, Diba? meron bang naiisip na sistema ngayon ang mga jeepney companies na yan para kumbaga makatulog kaagad sa Actually, nakakaawa yung plight nila, no? Dahil unang-una, walang single na namumuno. Tama po. No? Pero ganun pa man, pag yan kasi pinagkaisa mo yan, hindi lang jeepney driver or operator yung pinag-uusapan natin. Pati yung mga mananakay, malalaman nila eh. Totoo po. Kaya ang laki ng problema ng ating pamahalaan dito. Pero naniniwala ako na kayang ayusin ito ng pamahalaang Marcos. Alright. So sana mga kaibigan, maayos po talaga yan sa ngayon para na sa ganun, maging tuloy-tuloy itong ating pagunlad, di ba? That's At sabi nga nila, ang tao ngayon minsan madali na kausap eh. Ibig sabihin, pwede siya maglakad kung kailangan talaga maglakad para wala ma-traffic. Oo. Mahirap ngayon talaga yung problema ng trapiko. Wala nang pinipiling oras at lugar. Di ba? Kahit anong oras. Anong araw? Yun. But anyway, sir, at this point in time, gusto natin malaman, syempre, ano pa mga future plans ng Grupong Green? Well, sa mga plano natin, syempre pagagalawin natin yung ibang mga committee na meron tayo. No? Lalong-lalo na yung Committee on Accreditation and Recognition natin. Yes, sir. Isang bagay ito na nabibigay ng kredito doon sa mga kasapi natin na tumutulong sa pagsusulong ng green advocacy. No? Usually, maybe end of the year or before the end of the year, ay ating kikilalanin yung mga natatangi nilang mga ginawa. Yan. Isa yan sa mga gagawin natin. So sa case naman namin sa agriculture, while na-identify na namin sa need analysis yung mga challenges, anong mga kailangan. So we just need to follow through, especially yung funding. Kailangan talagang ma-release yun. Kundi, hindi naman pwede tayo mag-move without the necessary correct. funding. Yes, It's part of the activities talaga in the program. No? So sa tingin ko naman, mukhang tuloy-tuloy yan. But while waiting for it, ang team namin is still looking for other future areas. Yeah. Sample the IPs, no? Indigenous people. Sure. Tinitingnan din namin yun. Kasi we don't need to concentrate talaga sa Metro Manila kasi nandito na yung ang makiyaman eh. Quote-unquote. Apo. Pero yung mahirap talaga kailangan lang tulungan natin is nasa outskirt. I mean, Yes, sir. so isa yun sa mga tinitingnan din namin na areas. Well, meron na kaming binisitang ilan pero siguro later na namin yan. Basta nakalinya na to sa pipeline natin. Ayun, activity. And I believe, kung titingnan natin yung project namin ito, while we're saying na ito ay pilot, ito yung pag nag-replicate, matagal na project na to. Continuing project eh. Kumbaga sa sabi nga ng mga Rotarian, magiging signature project. Paulit-ulit na ginagawa. Dahil no let up eh. Totoo. Hanggang mo buong Pilipinas makover. Follow up do sa sinasabi ni Brother Joel. Yung sa IP group natin, yung mga dumagats. Yes, sir. Actually, sa permaculture program talaga, dapat rural area muna agricultural area. But in fact, just during our strategic planning, pinopose nga namin, supposedly, yung Tanay. Kasi nandiyan yung mga dumagat area. And there is ang tawag dito, mayroon isang malawak na lugar doon na pwede natin silang tulungan with regards to the permaculture program. But since we are concentrated muna, karaniwan sa Manila, so we sort of customize the permaculture program that can fit the urban areas. Yes. Pero hindi natin kinakalimutan yung IP. Kaya nga sabi nga niya, I'm looking at nag-overlap yan. So pag nakita na namin na tumatakbo na itong dalawang pilot project, by the second half of the year, na 2024, pwede na natin simulan ang legwork dun sa area na yun. Ayun. So ganun tayo kikilos. But the secret there is, dapat habang kaming nasa think tank group, ay yung pinaka-core group yung cluster group, Cluster, yes. meron kaming pinapasahan na trainers para sila naman ang gagapang sa susunod na taon. So, very exciting yun na to kaonin, lalo na 2024 na darating, no? Forward ka doon sa paplanuhin natin na tinatawag na membership convention, yung ating ground launching. By that time, malino na yung baba ng programa. Parang ni-launch na natin yung pagbaba ng programa yan. Ibig sabihin, funded na yan. So, ihahanda natin ang preparasyon. So, hopefully,
we're looking at sometime March. Ayan. And then you're looking at fully operational na meron ng balik ang programa by the second quarter. Yes. Ganyan tayo dapat dapat lagyan natin ng target date. Yan. And if we fell short, at least nakita natin na gumagalaw siya. So look forward na yung future plans na yan ipagbaba ng permaculture program natin sa dalawang pilot project pero may nakaabang na kagad na isang IP na lugar. Ay, alam niyo, makimigan itong mga pag-uusap na ito, ang kulang dito kape. Ayun! Kaya pag-usapan namin kanina, Birthday ni Colonel. mamaya po, actually bukas po yun actually. Yes, na. May celebration na mamaya. Pero ibig sabihin talagang ang ganitong usapan mga kaibigan nabubuo sa isang tasa ng kape. Di ba? Tama. At talagang marami tayo nabubuong mga usapin, mga problema na nabibigyan kagad ng solusyon sa pamamagitan ng pag-usap-usap at pagbibigay ng sagot sa bawat suliranin na inilalatag po ng bawat sa atin. Pero sa ngayon, sir, sa kabuuan ng ating pong programa, para sa bagong taon, ano po bang wish nyo para sa ating bansa? Or sa akin, sa tingin ko, if I may start, bukod sa maligaya at masigaan ng bagong taon, Yes, sir. sana lesser na yung pollution. Naku, tama ka. At may improve ang environment natin. No? Sa tulong-tulong, of course, at sama-samang effort ng lahat ng kasama natin, mga kaibigan natin na may malasakit sa environment. Ayan. And, Ako naman siguro doon sa lugar na akin tinitira, nakikita ko yung sa programang gagawin natin, nasa urban area, mawala o mabawasan ng mga street children. ayun. Yung street children mapapakinabang, imbis na namamalimos. Yes. Tama yun, sir, the food. Yes. Gawin natin silang collector ng mga waste bottles Yes. na pag ibababa nila doon sa ating processing center, merong points. Ayun. So, ibig sabihin, alisin mo na yung mentalidad na mamamalimos ka. Pero, trabawan mo nang maging maayos. Na, at the same time, nalilinis ang syudad. Yeah. Siguro, bibigyan din natin pag-asa yung mga street children na tuturuan natin sila ng mga bagong kaalaman. Tama. Environmentally and ecological know-how. So, sila na rin magiging ang susunod na tagapangalaga Apo. kalikasan. So, yan ang nakikita kong magandang nasa wishlist ko yan. Ayan. Yung mabawasan ng street children pero mag-convert sila into environmental stewards. Ayan. Street children. Yes. Yes, sir. Very good, sir. Colonel. Well, kung, para dapat tumaas yung kalidad ng kaalaman. Yun. Lalong-lalo na pagdating sa solid waste management. Dahil siyempre, kapaligiran natin ang pinag-uusapan dyan. Hindi lamang yan. At siyempre, yung ating mga kababayan na nakatira dyan sa tabi ng creek. No? Yes. I think ito yung panahon na kailangan malaman nila na yung kanilang pamumuhay ay dapat maging ligtas sa araw-araw. Kasi kung itatapon mo yung basura dyan na lang sa creek na yan at alam nga natin na tayo ay typhoon belt, pinabalikan tayo ng kalikasan at nagagalit sa atin. Tama po. Ibinabalik ang basura sa atin. So instead na ibalik sa atin ng basura, yung basura, turuan natin silang ipunin at kung paano sila kikita. Kagaya nung sinasabi mo. Tama po. No? Continuous awareness ang kailangan natin. Kaya nga sa pamamagitan ng ating programa, gagawin natin yan dahil meron din tayong Committee on Basic Education sa ground. Pero tayo kada Sabado ginagawa natin yung awareness. No? Tama po. This is what we call civic awareness and response. Yes. One of the objective of green organization. Tama po yan, sir. Kumbaga, isa pang sa madaling salita, pag malinis sa puso, Yeah. malinis ang isip, That's correct. magandang dating sa mga kababayan natin. That's correct. Lalong-lalo na sa mga mamamayan. That's correct. Maraming salamat po sa inyo, Engineer Joe Osakayan at Sir Nolly Benavent. Ano po ang handa niyo po sa inyong year, sir? Akala ko si Colonel. Imagine ko na yung batok ng lechon. Nang birthday na nito. Yes, sir. Oo nga. Actually, meron din akong, meron tayong mga kaibigan na magbibigay sa atin ng malaking isda. Yun. Hindi, at meron na rin tagahiwa. Yan. Okay? Siguro, Ay, matitikman natin mamaya.
Handa ko sa noche, buena noche. Yeah. So, buena noche. Hindi ko lang alam kung ilang kilo yun, kung nasa 30 kilos yun. No? Anong isda yung Colonel? Tuna yun. Tuna naman pala. Yeah. Sashimi yan. TV. Sir, huli na lang, final message po ninyo para sa ating mga kaubayan. Nasa inyo mga pagkakataon. Mga kaibigan, mga aming green advocates, movers, mga naniniwala na sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Kami bumabati sa inyo ng masagana at maluntiang bagong taon. At sana'y biyayaan pa tayo ng ating Diyos may kapal ng magandang kalusugan at masayang pamilya. Yan ang aking wish para sa inyo. Salamat po, sir. At sa akin naman po ay nais ko kayong batiin muli ng Happy New Year. And of course, si Colonel, happy birthday. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa episode nito. At syempre, no, alam mo, kada binabanggit na happy birthday, napapaano ako sa edad ko eh. Talagang makikita mo, nasa kulay na rin. Pero ganun pa man, ang puso natin ay bata. No? Yun, yes. At siyempre, gusto ko ring batiin yung ating mga taga-subaybay ngayon sa kanilang tuloy-tuloy na pagsubaybay sa luntiang bayan, palamuhayan at kalikasan. At manigong bagong taon po sa kanilang lahat. Iwas po tayo sa paggamit ng paputok at delikado po yan. Ganon din po sa pagsisindi ng gulong sa kalye. Makakasira po yan ng ating kalikasan. Yes. Manigong bagong taon po sa kanilang lahat. Maningong bagong taon po sa inyo lahat mga kaibigan at sana po ay patuloy po kayo sumubaybay sa ating pong programang Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. At sir, sa lahat po ng mga kasama po natin dito sa Luntiang Bayan, binabati namin kayo sir na happy birthday. Happy birthday! Thank you. Thank you very much. Yung mga crew natin, dapat bago tayo mamalam, dapat magkano sila dito. No? Yung kanina, yung sumigaw dyan, sino ba yun? Ba't sinisigaw niyan? Paalam na po kayo mga kaibigan hanggang sa susunod pagkakataon po. Ito po ang Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Happy New Year.
Lumpi ang bayan, palamuhayan at kalikasan. Bayan at buhay, mahalaga. Mahalaga. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumina ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagulan at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayo'y naging itim. Ang mga duming nating ikinanod sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitingnan. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang patitingnan. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalayan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang binawi, tayo'y mawawala na. Darating ang panahon, mga ibon dala ay wala na, madadapuhan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatay, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pagulan kung hindi nagkakasira ng kalikasan. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang